Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Muli ho, magandang gabi sa bawat isa sa atin. Welcome po sa Sunday evening service dito sa Jesus Christ Baptist Church. At I would like also to welcome ang ating mga kapatiran, kaibigan, na katunghay sa atin hong live stream. Purihin ang Diyos sa kanyang katapatan, purihin ang Panginoon sa kanyang lalo't higit sa kanyang biyaya ng kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. And yes, it is the Lord's Day, and we are also celebrating Father's Day. Amen? Hindi sinusupersede ng Father's Day ang Lord's Day, but within that celebration ng ating hong pagpupuri at pagsamba sa Panginoon ay ating pinupuri at pinapasalamatan ang Diyos din sa pagbibigay sa atin ng mga ama ng tahanan. And as we have said ngayon ng umaga, no Father on earth is perfect. Pero salamat sa Diyos, meron tayong perpektong Ama sa langit. At tayo mga mananampalataya ay talagang merong comfort at meron ho tayong matibay na tungtungan anuman ho ang ating kalagayan ho dito sa lupa. So purihin ang Panginoon. I thank God and I hope we are praying for our fathers, sa ating mga tatay, sa ating mga personal na mga tatay kung sila'y kasama pa natin. Lalo't higit kung sila'y wala pa sa pananampalataya kay Kristo. We ought to be praying for them always to be saved sa biyaya ng Panginoon. And let us be praying for the fathers in our churches, sa ating mga iglesia, sa ating partikular dito sa JCBC, ay panalangin natin ang mga ama ng tahanan kung saan inilagay ng Diyos ang responsibilidad ng pangunguna. And as we have studied God's Word kaninang umaga sa Ephesians 5 and also Ephesians 6 ay yung katapatan ng isang ama para tukdin ang kanyang katungkulan. Una, sa tahanan, sa pagmamahal sa kanyang asawa, and then pangalawa, sa pangunguna sa kanilang mga anak. So, that's a challenge for me as a father also, as a new father. At salamat sa Diyos, lalo't higit, madadagdagan yung aming anak. So tayo ho ay patuloy na nahahamon at napapaalalahanan ng salita ng Panginoon. So muli, Happy Father's Day sa lahat ng mga ama ng tahanan, and we praise and thank God for you. So ilang mga announcements po muna. Again, as we have reminded kayo ng umaga, ang atin hong time in the Word every Wednesday and Friday evening, 6 p.m. Ang atin hong online prayer meeting, 7:10 p.m. pag Friday. At muli, pinapaalalahanan ang mga kapatiran, particularly sa JCBC, let us strive to be present. Magsumikap tayo na maging present para ho sa gawain na yun ng pulong panalangin. It will just be roughly around 30 to 45 minutes, ganun lang. So nawa ay atin hong paglaanan talaga ng panahon ang time na ito ng pulong panalangin. And yes, I understand it may be a time of dinner para sa iba. Pero again, that's one time in a week
na maaaring i-adjust, maaaring kumain ng mas maaga, maaaring habang time in the Word, kumakain kayo habang nakikinig. So come time para sa ating prayer meeting ay magkasama-sama tayo. So again, the point is make way. The challenge is to make way para ho tayo ay magkasama-sama sa atin hong pulong panalangin this coming Friday and again the next times ng ating mga prayer meeting. And also, kayo nung umaga, nag-meeting ho ulit ang church to discuss ng ilang mga bagay sa improvement ng ating hong online ministry. And as we have seen God's providence, even in the midst of the pandemic, ay nabuksan ang isang sangay ng ating ministeryo na hindi natin pinlano, pinapangarap, pero hindi pa, pero napuwersa tayong simulan. And that is our online live streaming. And kasama, kalakip na rin nun, at yun ay isang malaking blessing, kalakip na rin nun is yung pagkakaroon ng records ng ating mga pag-aaral na pwedeng balikan, pwedeng i-share, pwedeng ipasa sa iba, almost anytime, almost anywhere. Ano ho? And I am glad sa biyaya ng Panginoon na sa iba't ibang mga lugar, here in the Philippines, maging sa ibang bansa, ay nagiging blessing daw ho ang atin hong gawain at ginagamit ng Diyos. Again, all praise and glory to God. And we are seeking, as Paul said to Timothy, stir up the gift of God that is in thee. We are seeking to stir up, to improve itong ating online ministry. That's why mag-i-invest ang church. At first, akala natin sapat na yung 30,000. Yung pala ay hindi sasapat, so dinagdagan yung amount po na yon. So nagkaisang church po kanina to add 7,000 to that. So ang bibilihin ho na computer and then yung may mga follow-up expenses pa dyan, the cameras and everything, and training din ng ating mga kapatiran. And salamat sa Diyos kaya na ay meron na tayong hindi lang kanina, even the past few weeks, meron tayong mga kapatiran na talagang nandun yung kapahayagan ng kanilang desire na they are available na sa mga ministeryo ho na ito. So purihin ang Panginoon at nawa ho ay patuloy tayong masumpungan ng Diyos na nagtatapat sa mga bagay na ito. Gawin natin yung pinakamainam, yung effort natin para ho mas lalong mapahusay pa ang ating hong paghahayag ng salita ng Panginoon through our online presence. So pagpalain nawa ng Diyos sa mga efforts po na ito. Isa pa ho ay patuloy natin ipag-pray ang ating mga ating mga kapatiran. I hope we're not forgetting to pray for Sister Hope Hermia na hanggang ngayon ay recovering pa rin sa ginawang surgery sa kanyang utak. So, pag-pray ho natin, isa sa pinaka-iniiwasan ay ma-high blood siya ulit. So, lalo na pag mainit ang panahon. So, pag-pray natin si Sister Hope Hermia. Pag-pray natin si Brother Dave Paule. Masama ang kanyang pakiramdam kanina, kaya hindi ho natin nakasama. And yun hong wisdom dun sa kanilang decision making about the DBS, deep brain stimulation. At so isuy napakalaking gastos para ho sa treatment ng kanyang kalagayan. And then also, pag-pray din natin si Brother Lester John Abella, ang ating kamanggagawang sinusuportahan sa La Union, who's also recovering sa kanya pong naging head surgery naman because of a tumor. So, pasuloy natin hong ilapit sa Panginoon si Brother Lester Abella. And also, yung ating mga kamanggagawa, si Brother Joel Cristobal, Brother Cunard Aviva, salamat sa Panginoon. And as I've said noong nakaraan, ay nagpaplano, pag-pray natin si Brother Cunard, sila ho ay nasa isang distrito ng Bangkok, a district with 100,000 population. At sabi niya, nag-iisa silang evangelical church. That is, nag-iisa silang faithful gospel witness with the population of 100,000. So, nagpaplano sila na magtayo pa, magsimula ng isa pang gawain sa another district na may 120,000 na populasyon na walang gospel, walang evangelical church, walang true gospel witness doon sa distrito na yon. So again, it is a very, very challenging work. So pag-pray po natin. And again, if God is putting it in our hearts to support, ay gusto nating i-encourage ang bawat isa. Yes, our church is supporting, but if you want as your personal ministry to support way and beyond sa atin hong sinusuporta sa kanila, that's very, very welcome. And if you need the details or gusto niyo yung contact ho with Brother Cunard, ay pwede po nating
gawin po yun. With that, as a reminder, dito ho sa ating church, meron tayong offering box. Yun hong sa tithes and offering ay para sa gastusin dito sa ating church. At sa special offering, it goes to our missions giving. Ano ho, yung ating mga kamanggagawa na sinusuportahan. Nawa tayo ho ay, as we have challenged our church for the last 2 Sundays about giving with generosity, by the grace of God, giving as a proof of our love for the brethren, for God, for the gospel, ay nawa tayo ho ay mahamon at maging masumpungang mabuting katiwala sa mga bagay na binigay sa atin o pinagkakaloob sa atin ng Panginoon, even with our material blessings. Ano ho? Maging ang ating mga kapatiran na sa mga tahanan, hindi natin nakakasama ho sa ating mong gawain, ay nawa, tawag ho nating isipin na ito ho ay dahilan upang hindi tayo maging mabuting katiwala o ikonsidera ang mga gawain ng Panginoon maging sa atin hong mga paglalaanan ng mga material na bagay, at yan ho ay atin hong ay panalangin sa Panginoong patuloy. Okay, so with that, those are our announcements and reminders para sa ating mga kapatiran. Tayo dadako ngayon sa ating panggabing gawain ng pagsamba. Pero bago ho yun, tayo ho muna ay magkaroon ng isang matahimik na pananalangin. Hingin natin ang tulong ng Panginoon, ay hingin natin ang gabay, hingin natin maging ang pagsasaliksik ng Diyos sa anumang mga kasalanan upang ating itong pagsisihan at hindi maging hadlang sa ating pagsamba sa Kanya. Manalangin po tayo. Let us pray. O aming Ama sa langit, kami ay muling lumalapit sa iyo. Wala kaming ibang paraan ng paglapit kung hindi sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus, na siyang namamagitan para sa amin. Salamat po. Salamat po sa katotohanan na meron kaming kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Salamat po sa katotohanan na Ikaw, O Diyos, ay ang aming Ama na soberano, na kumikilos sa lahat ng bagay, na may hawak ng lahat ng bagay. At kami bilang yung mga mananampalataya ay pwedeng sumandal o magpahinga at humugot ng kalakasan sa katotohanan na aming nalalaman. Ang lahat ng bagay nangyayari sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo, ng mga tinawag mo. O Panginoon, salamat po sa dakilang katotohanan na ito. At nawa, tulungan mo kami na patuloy pang namnamin, patuloy pang pagbulay-bulayan ang katotohanan ito, at patuloy itong magdulot sa amin ang katatagan ng pananampalataya, magtulak sa amin sa mas tapat na paglilingkod, at magbigay sa amin ng lalo pang mainit na pagsamba. O Panginoon, amin pong hinihiling, sa sandaling ito, tulungan mo kami, ano man ang aming mga kalagayan, ano man ang aming mga nararamdaman, ano mang mga kabigatan, problema na dalahin, nawa tulungan mo kami na maituon ang aming puso't isipan sa pagsamba sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos, sapagkat tunay kami mahina at napakadali na mahatak ang aming atensyon sa maraming mga bagay. Ikaw rin po, Panginoon, ang gumabay maging sa aming mga kapatiran at kaibigan na nakatunghay sa aming pong gawain ngayong gabi. O muli, O Diyos, amin pong kinikilala na Ikaw ang Diyos na soberano. Hawak mo ang lahat ng bagay, maging ang pandemyang ito. O Panginoon, maawa ka po sa iyong mga anak. Kailangan namin at aming ninanasa na kami ay makapagtipon-tipon na ng may kalayaan at may
may proteksyon mula sa anumang mga karamdaman na ito. Kaya muli, O Diyos, ikaw po nawa ang patuloy na kumilos, ikaw po nawa ang patuloy na mag-ingat sa amin, at nawa masumpungan mo kami nagtatapat sa iyo maging sa gitna ng mga sitwasyon o pandemya po ito. Sa amin po mga gagawin, O Diyos, sa aming pag-aawitan, pagbabasa ng iyong salita, pananalangin, lalo't higit sa pangangaral ng iyong salita, O Diyos, masumpungan mo po nawa ang aming mga puso ay tunay na sumasamba sa iyo, ang aming mga puso ay tunay na nagmamahal sa iyo. At lahat ng ito, Panginoon, ay aming hinihiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y tumayong lahat at tayo po'y umawit sa Panginoon. Tayo po'y umawit. Awitin po natin at Calvary. Here's a spinning banshee and pride, carrying out my Lord was crucified, knowing that it was for me he died on Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me, there my burdens of liberty at Calvary. By God's word at last my sin I learned, then I trembled at the law I spurred, till my guilty soul imploring turned to Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me, there my burdens of liberty at Calvary. Now I give to Jesus everything, now I gladly own him as my King, now my rapture soul can only sing of Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me, there my burdens of liberty at Calvary. Now the love that through salvation's plan, oh the grace that brought it down to man, oh the mighty God who got his man at Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me, there my burdens of liberty at Calvary. Matiple na kayo. Para ho sa ating pagbasa ng salita ng Panginoon, ating hubuksan ang ating mga Biblia sa aklat ho ng mga awit. Psalm 107. Psalm 107, babasahin po natin verses 1 to verse 7. Psalm 107, verses 1 to 7. Yung nakita, sabay-sabay po nating basahin. Verse 1, ready, read. Oh, give thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy endureth forever. Let the redeemed of the Lord say so, whom he hath redeemed from the hand of the enemy, and gathered them out of the lands, from the east and from the west, from the north and from the south. They wandered in the wilderness in a solitary way. They found no city to dwell in. Hungry and thirsty, their soul fainted in them. Then they cried unto the Lord in their trouble, and he delivered them out of their distress. And he led them forth by the right way, that they might go to a city of habitation.
Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Muli ho tayo manalangin, mga kapatid. Let us pray. O Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, tunay aming pinupuri at pinasasalamatan ng iyong dakilang pangalan. At narito kagaya, Panginoon, ang aming nabasa mula sa iyong salita, kung paanong ikaw ang nag-ingat, o ikaw ang nagligtas sa iyong piniling bayan. Mula sa pagkaalipin sa Ehipto, ay iyong inilis sila doon at iyong dinala sa iyong lupa na ipinangako sa kanila. Sa gitna ng kanilang paglalakbay, O Diyos, ikaw rin ang nagsustento sa kanilang mga pangangailangan, sa kanilang mga kakulangan. Naroon, O Diyos, ang iyong katapatan. At Panginoon, ito rin ang kwento namin. Kaming mga alipin sa kasalanan, ikaw ang nagligtas sa amin. At ngayon kami habang naglalakbay hanggang kami makauwi sa iyo at sa piling mo, ikaw pa rin ang nagsusustento sa amin. Salamat po, O Diyos. Salamat sa katotohanan ito. Salamat, O Diyos, na ikaw ang patuloy na nagpo-provide. Ikaw ang patuloy na nagbibigay ng mga pangangailangan, hindi lamang ng pangangailangan ng pinansyal o material, kundi ikaw rin ang nagsusustento sa aming mga pananampalataya. Ikaw ang nag-iingat sa amin. Ikaw ang aming pastol na kasama namin saan man kami naroroon at kami man ay lumalakad sa lilim ng libis ng kamatayan. Kami ay merong katiyakan. Kami ay merong kapayapaan dahil ikaw ay kasama namin. Salamat po, O Diyos, sa mga katotohanan ito. At maging sa gitna ng pandemya na aming kinilalagyan, alam namin, O Diyos, na ikaw pa rin ang may hawak sa amin. Nawa, Panginoon, amin pong hinihiling na ang katotohanan ito ay gawin mong mas matingkad, mas matamis, lalo na sa aming mga kapatiran na nahandoon ang mga dagdag at malalalim at matitinding mga pangangailangan at sitwasyon. Lord, we remember to you si Brother Dave Paule. Nawang lingapin ang kalagayan ng aming kapatid na ito at yung special na biyaya, yung igawad sa kanya sa gitna ng kanyang pinagdaraanan ay patuloy nawang maluwalhati niya ang iyong pangalan at patuloy siyang maging maliwanag na ilaw sa kanilang kinalalagyan upang magsilbing witness ng Ebanghelyo na nagliligtas sa mga makasalanan. O Panginoon, sa aming pong gawain, ikaw pong patuloy na gumabay, sa lahat po ng aming gagawin, ikaw pong patuloy na maitaas, at nawa, O Diyos, maging ang aming mga kapatirang nasa mga bahay-bahay ay iyong gabayan. At tunay nga na kami ay kahit ganito ang kalagayan, ay sama-sama pa rin na sumamba at magpuri sa iyong dakilang pangalan. Lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po ay patuloy na tumayo at umawit pa rin sa Panginoon. Tayo po rin kumawit sa Panginoon. Ulitin po natin, Jesus paid all. I hear the Savior say, thy strength indeed is more. Child of weakness, watch and pray. Find in me thy all in all. Jesus paid it all. All to him I owe. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. Lord, now indeed I find thy power and thine alone can change the leper's spots and melt the heart of stone. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. For nothing good have I, whereby thy grace to claim. I wash my garments white.
will repeat. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Until we can hear. Para ho sa ating pagkakaloob, sabay-sabay ho nating basahin ang ikalawang Korinto, 2 Corinthians chapter 9. We'll be reading verses 6, 7, and 8. 2 Corinthians chapter 9, verse 6, 7, and 8. Yun ho nakita, sabay-sabay ho nating basahin, verse 6. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. He which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Pagpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Muli ho tayong manalangin, mga kapatid. Ang naming Diyos, aming Ama sa langit, tunay kung aming bibilangin na isa-isa ang lahat ng iyong mga pagpapala. O Panginoon, ito'y napakadami. Ito'y napakasagana. Lalo't higit, Panginoon, makikita namin ang kadakilaan ng mga ito. Kung aming ikukonsidera ang katotohanan na kami ay hindi karapat-dapat sa anumang mga bagay na mabuti. O Panginoon, salamat. Salamat sapagkat kinahabagan mo kami. Salamat sapagkat pinili mo kami. Salamat sapagkat minahal mo kami. Salamat sapagkat ikaw ang tumawag sa amin. Salamat sapagkat binuksan mo ang aming mga puso. Salamat sapagkat iniligtas mo kami. At higit pa rito, Panginoon, kami ay iyong pinagkatiwalaan ng mga material na bagay dito sa buhay na ito. Nawa, O Diyos, susumpungan mo kaming mga mabuting katiwala. Tulungan mo rin nawa kami, Panginoon, sa panahon na ito ng aming pagkakaloob, na aming tignan ito, Panginoon, na hindi kawalan, kung hindi tunay, ay ito, Panginoon, ay isang bagay na rapat naming gawin, sapagkat ito, Panginoon, ay bahagi ng aming pagsamba, bahagi ng aming pagpaparangal, pagpapasalamat sa iyo. Kaya Panginoon, tulungan mo nawa kami. Ang aming mga puso ay patuloy na magkaroon at masumpungan mo na merong kagalakan sa pagkakaloob sa iyo. Salamat po. Pagpalain po, Panginoon, ang mga natitira pa naming panahon sa gawain na ito, lalo na ang pangangaral ng iyong salita. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo tumawag sa Panginoon. Awitin po natin, What a Friend. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to
tayo dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. So ngayong buwan ng June, di ba nagkakamali ng bilang, tayo ay nasa ika-1 taon at 3 buwan na nasa ilalim ng pandemyang ito. At kung alam niyo ho ang numero, according to Worldometer na website na nagkikip ng track sa maraming mga statistics, at isa sa mga kinikip na track na statistics nito ay ang patungkol sa COVID-19. Meron ng 178,988,000 cases ng COVID-19. At sa 178 million na ito ay meron ng 3,876,000 ang namatay. Bukod ho sa impact nito sa kalusugan, alam din natin ang impact nito sa ekonomiya na untold billions. At yung iba ay kinakalkula, yes, even many trillions of dollars ang apekto nito sa ekonomiya ng buong mundo. At dahil sa kalagayang ito at dahil sa nagtatagal na ang kalagayang ito, wala tayong shortage ng mga iba't ibang mga balita, what we can call conspiracy theories patungkol sa pandemyang ito. Isa sa mga sikat ay tinatawag itong pandemic. Isang pandemic daw na pinlano. O meron naman na mga mababasa ho tayo at mapapanood online na ito daw, virus na ito ay laboratory produced and China introduced. At marami pang mga gobyerno, sabi ng iba, maraming mga gobyerno ang ine-exaggerate at tinitwist ang statistics at ang mga reports at ang kanilang layunin ay makontrol ang mga tao. Takutin ang mga tao at kontrolin ang mga tao. And even in churches and even in Christian social media or mga Kristiyano sa social media, I should say, ay itong worldwide vaccination efforts ay sinasabing test run lang. Para ang mga tao ay masanay at ito'y test run at ang kasunod na nito ang worldwide 666 mark of the beast. Meron pa iba nagsasabi na kasama daw noong vaccine ay yun na mismong microchip para na ito ang marka ng Antikristo. Dagdag pa sa mga conspiracy theories na ito ay ang mga fake news na nagkalat sa social media, mga fake news ng mga fake home remedies against COVID-19. Do you remember na minsan na sumikat ang bawang? At also, meron pang nagrekomenda na magmumog at uminom ng konting bleach. Pangkontra sa COVID-19. And sad to say, in the midst of all these conspiracy theories, fake news, at sa gitna ng mga napakahihirap na kapanahunan na ito, ay hindi kakaunti ang mga taong nagsusubok na gamitin ang kasalukuyang kalagayan mag-capitalize sila upang gumawa at magkaroon ng maraming pagkakakitaan, and yes, at the expense of people. Ito ang kalagayan. At tunay, kapag nagbasa-basa tayo, sino ang ating paniniwalaan? Ang mainstream media? Ang social media? Ano ang ating basihan? Saan tayo titingin para sa katotohanan? Pero mga kapatid, sa gitna ng napakaraming mga impormasyon at maraming mga peke at hindi katiwa-tiwalang impormasyon, kaya kailangan tayong mag-ingat. I would like to advise believers na yes, maaari nga nababasa mo sa social media ay isang bagay na napaka-interesado at isang bagay na maaaring lapat sa kagustuhan mo. Pero tayo ay dapat maging responsable sa pag-share ng mga impormasyon na maaaring hindi totoo.
Pero sa gitna ng mga pandaraya na ito, sa gitna ng mga fake news, sa gitna ng mga conspiracy theories, ang mga mananampalataya ay maaari pa rin magmentena ng matibay na tindig. Hindi sa mga kumakalat na balita, kung hindi sa solidong tungtungan ng katotohanan ng salita ng Panginoon. Dito pa rin tayo aasa. Dito pa rin tayo titindig. Dito pa rin tayo kakapit at ito pa rin ang kakapit sa atin at maghahawak sa atin sa mga mapanganib na kapanahunang ito. At ito rin ang karanasan ni Haring David. Sa panahon na napakadami ng mga taong nasa paligid at napakatalamak ng kasinungalingan, wala siyang ibang tinignan at wala siyang ibang kinapitan kung hindi ang Panginoon, particularly ang katotohanan ng salita at mga pangako ng Diyos. And it is expressed in a very beautiful song. At sa ating mga Sunday evening na pag-aaral, tayo ay pupunta sa iba't ibang mga awit dito sa Book of Psalm, and I trust and hope na ito ay nagiging pagpapala sa ating mga pag-aaral na ito. So tayo po tumayong lahat at basahin natin ang Psalm 12. The 12th Psalm, ang pang-12 awit. Psalm 12, at basahin natin ang buong awit na ito, verses 1 to 8. Babasahin ko ho, pakisundan nyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Help, Lord, for the godly man ceaseth, for the faithful fail from among the children of men. They speak vanity, every one with his neighbor, with flattering lips and with double heart they speak. The Lord shall cut off all flattering lips, and the tongue that speaketh proud things. Who have said with our tongue, will we prevail? Our lips are our own, who is Lord over us? For the oppression of the poor, for the sighing of the needy, now will I arise, saith the Lord. I will set him in safety from him that puffeth at him. The words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them from this generation forever. The wicked walk on every side, when the vilest men are exalted. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Hingin natin ang tulong ng Panginoon. O aming Amang Diyos, muli kami po ay lumalapit sa iyo. Aming inaamin na kami desperadong nangangailangan ng biyaya mo, ng pagtuturo mo, ng gabay mo, at kalakasan mula sa iyo. At Panginoon, sa gitna ng napakamapanganib na kapanahunan, sa gitna ng napakaraming mga tinig sa aming paligid, o tulungan mo nawa kami bilang mga mananampalataya na bumalik pa rin sa salita mo, na tumungtong pa rin, magtiwala pa rin, kumapit pa rin sa iyong mga katotohanan. Ama, muli, ikaw lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Parito po magsiupo ang bawat isa. Ito ho ang ating mensahe ngayong gabi. In a world that is full of deception and oppression, believers can stand and trust in God's true word for deliverance. Sa gitna o sa mundo na puno ng pandaraya at pang-aapi, ang mga mananampalataya ay maaaring tumayo at magtiwala sa salita ng Diyos na totoo para sa ikaliligtas. 3 lamang ho ang ating bibigyang pansin, and I think it is evident sa atin hong binasa. Una, the desperate word of God's people. The desperate word of God's people. Pangalawa, the evil words of the wicked.
the evil words of the wicked, and then pangatlo, the faithful word of God. The faithful word of God. So tingnan ho natin una muna, the desperate word of God's people, ang desperadong salita, ang desperadong pagtawag, ang desperadong panaghoy ng mga tao ng Panginoon. And it is clearly seen sa verse number 1. Konting context ho muna, maliwanag na ang awit ho na ito sa mga English Bibles, ito'y makikita na ang awit na ito ay awit ni Haring David. At naroon ang pagkakaisa ng maraming mga scholars and commentators ng Biblia na ang setting ng awit na ito ay ina-attribute kay Haring David, at ang kalagayan kung kailan ito nasusulat ay mahirap i-determina. Walang sapat na impormasyon mula mismo sa awit, walang sapat na impormasyon at napakahirap i-pinpoint kung kailan ito. Maaaring sa kapanahunan bago lubusang magrebelde si Absalom na kanyang anak, maaari. Pero napakaraming pagkakataon na maraming kaaway sa paligid ni Haring David. So it is very hard to determine. Pero makikita ho natin, what we can see from the very words of this psalm, ito ang kalagayan ni Haring David ay siya ay nasa dakilang kahirapan, siya ay nasa mahirap na sitwasyon, at ang kahirapan ng sitwasyon ay hindi particularly dahil may mga threat or banta sa kanyang buhay, hindi dahil may mga threat ng physical attacks laban sa kanya, kundi ang kahirapan na kinilalagyan ni Haring David ay particularly dahil sa mga sinasabi ng mga tao sa paligid niya. At dahil sa kalagayang ito, nandoon ang panaghoy ni Haring David, nandoon ang pagtawag ni Haring David sa Panginoon in this one-word request. And what is that one-word request? Help! Help! Or sa ibang salin, save! Tulong! Ito ay paghingi ng tulong. Ito ang one-word petition ni Haring David sa ating Panginoon na nagpapakita, nagdidikindika na si Haring David ay talagang nasa dakila at napakatinding distress or napakatinding sitwasyon. Isa sa mga nai-imagine ko at na bumabalik sa aking kaisipan na nalarawan ay kung paano nung si Pedro ay nagsubok lumakad sa tubig at siya'y pinayagan ni Jesus, at nung siya nasa tubig na nakita niya ang lakas ng hangin at ang laki ng alon at nagsimula siyang lumubog at sinabi niya, Lord, save me! Well, that's 3 words. Ito kay Haring David, help, Lord. Siya ay humingi at humihingi ng tulong sa Panginoon. That word help sa Hebrew may mean to rescue, preserve, defend, deliver, bring victory, or even to avenge. Paghingi ng tulong sa Panginoon para saklolohan, para ipreserba, para humingi ng pagtatanggol o pagliligtas, pag-aalis sa masamang sitwasyon, o pagbibigay ng katagumpayan, or maging pagbibigay o paghingi ng pagganti laban sa mga gumawa ng masama sa kanya. So narito si Haring David, nandoon ang kanyang paghingi ng tulong sa Panginoon. Now, isang magandang bagay ho na ating matututunan ho dito at hopefully ma-appreciate natin na hindi kinakailangan ang mabulaklak at tila orador na pananalita sa paghingi ng tulong sa Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos mismo, ang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 6, huwag nating isipin na ang Diyos o ang tainga ng Panginoon ay nahihila sa pamamagitan ng marami nating kasasalita. Kung yung mga pagsasalita na yun ay talagang pagbubuhos ng ating kalooban sa harapan ng Panginoon, so be it. Pero in this one word, help, nalalaman ang paghingi ni David, ang request ni David. So maaaring sa kalagayan na meron tayo,
O maaaring sa pananalangin ay nahihirapan tayo. Maaaring ang pinakamatamis at pinakamagandang panalangin na ating maitataas sa Panginoon ay isang salita. Tulong. 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 And there have been times in my personal life as bilang Kristiyano na ang sinasabi ko lang sa Diyos paulit, Lord, tignan mo! Lord, tignan mo! Lord, tignan mo! Lord, tignan mo! At naroon ang paghingi ng tulong ni Haring David sa ating Panginoon. At ano ang rason? Bakit humihingi ng tulong ang hari na ito? Meron bang nakatutok na espada sa kanya? Meron bang nagbabanta sa buhay niya? Gaya ng sinabi natin kanina, hindi yun ang sitwasyon. Bagamat sa buhay ni Haring David, maraming nagtatangka at maraming nagnanasa ng kanyang buhay ay makitil. Ngunit sa puntong ito, hindi yun ang kalagayan. Anong sabi ni Haring David? Itong pagtawag niya sa Panginoon na paghingi niya ng tulong. And if I may use the picture ni Peter na lumulubog, na humingi ng tulong kay Kristo, in what way na lumulubog si Haring David? Ang sabi niya ay ito, Help, Lord, for the godly man ceaseth, for the faithful fail from among the children of men. Well, itong linya ho na ito, sa awit na ito, is what we call a parallelism. Pagpaparallel, ang parallel ay two lines na hindi nag-i-intersect at any point. Merong iba't ibang uri ng parallelism sa Biblia. Merong contrasting parallelism. Isang linya ay patungo doon, isang linya patungo dito. May isang linya minsan sasabihin, ito ang ginagawa ng matuwid, and then susunod na ito ang ginagawa ng masama. Itong parallelism na ito ay magkapareho ang sinasabi. These are two lines saying the same thing in different ways. At ito'y ginagawa to give clarity. Ginagawa ito para bigyan ng ibang anggulo at makita ng mas maliwanag. O ito'y ginagawa rin para magbigay diin or to give emphasis. And I think ito ay ginamit ang technique na ito ginamit dito to give emphasis. Sinasabi ang parehong bagay at ito'y dinidiinan. Ang sabi ni Haring David, For godly men ceaseth. Hindi siya lumulubog sa tubig, pero nakita niya ang kanyang sarili na lumulubog sa lugar na kung saan napupuno ng kasamaan. Siya tumingin sa kanyang paligid, sa kanyang nakikita at sa kanyang naririnig na pagkukompromiso ng mga kasinungalingan, ng mga pandaraya at mga kasamaan. At ito ang kanyang sinaysay, godly men ceaseth. Ang matuwid na tao ay tumigil. The word ceaseth meaning ends, to end, huminto na. Ang makadiyos ay huminto na. Ang makadiyos na tao ay huminto na. At sinundan niya pa ito, for the faithful fail. Hindi lang basta godly, the faithful men, those who are faithful to God, they have failed. And that word fail meaning to disappear. Tumigil na at nawala na. Ang makadiyos ay tumigil na, ang matapat ay nawala na. Sa madaling salita, si Haring David ay tumingin sa kanyang paligid at wala nang nagtatapat sa Diyos, wala nang sumasamba sa Panginoon, wala na. Tumigil na silang lahat. Buti sana kung tumigil na wala nang ginawa. At makikita natin mamaya, hindi sila basta tumigil na wala nang ginawa. Meron pa rin ginagawa. Pero kabaligtaran na ng pagiging makadiyos. Well, hindi ho lahat ng commentaries patungkol sa passage ho na ito ay nagkakaisa patungkol sa statement na ito ni Haring David. At itong statement na ito is a statement that we would call an exaggerated statement. Hindi ito pagsisinungaling kung hindi ine-exaggerate na merong dahilan, binibigyan niya ng diin ang kalagayan. Hindi ho ba minsan ay, halimbawa, ikaw ay may kausap
ang usapan nyo ay alas 9, dumating siya alas 10. Sabi mo sa kausap mo, pambihira, tinubuan na ako ng ugat dito. That's an exaggeration. Hindi ka, hinanap, sinungaling ka naman, wala namang ugat. No, it is a statement na merong punto at yung punto ay totoo. That's a figure of speech. So this is a legitimate way of speaking. Ginagamit natin ito. Sabi nga ni John MacArthur, it is hyperbolic, it is an inflated or an exaggerated statement, at this shows the sense na kaya ng kinakalagyan ni Haring David sa kanyang sitwasyon. Kung all the godly man has ceased, paano si Haring David? Hindi na ba siya godly? Hindi na ba siya faithful? Pero narito, binibigyan din ni Haring David na karamihan ng mga tao sa kanyang paligid ay tumigil na, ang makamakadiyos ay tila baga wala na, hindi na nakikita sa kanyang kalagayan. Isang magandang sinabi ng expositor commentary, the ears that hear God's word cannot be but stunned and hurt by the babble of empty speech. Anong ibig sabihin? Itong si Haring David na talagang nakatune in sa Panginoon at nakatingin sa Panginoon ay naging mas sensitibo sa kalagayan ng mga nasa paligid niya. Therefore, here is his statement, the godly man ceaseth, for the faithful fail from among the children of men. So narito si Haring David, siya ay humihingi ng tulong sa Panginoon sapagkat siya ay nasa mahirap na kalagayan. At tila baga sobrang tindi at tila baga wala na siyang kasama. Tila baga nag-iisa na lang siya. Na tila baga lahat ay huminto na sa pagtatapat sa Panginoon at lahat ng makadiyos ay wala na. And again, yun ay tila baga. The desperate word of God's people sa desperadong kalagayan, sa napakahirap na sitwasyon, ay maaari tayong magtaas ng ating panawagan sa Panginoon. Pwede tayong manalangin, pwede tayong tumawag sa Kanya. As we have sang kanina sa atin hong mga hymns, take it to the Lord in prayer. Sabi ng salita ng Diyos, casting all your cares upon Him, for He careth for you. So narito, ano ang kalagayan ni Haring David? Siya humihingi ng tulong sa Panginoon. Bakit siya humihingi ng tulong? Ang mga Diyos ay tumigil na. Ang mga tapat ay nawala na. Lord, tulong! At paano nasabi ni Haring David ito? Well, doon tayo pupunta sa point number 2, the evil words of the wicked. The evil words of the wicked. Verses 2 hanggang verse number 4. Anong sabi? They speak vanity, everyone with his neighbor, with flattering lips, and with a double heart do they speak. As we have said kanina, nawala na ang mga makadiyos, tumigil na ang mga tapat, at hindi naman ito basta sila'y nawala lang, ngunit tumigil nga sila sa pagiging makadiyos, tumigil nga sila sa pagtatapat, pero meron silang ginawa pa din. At dito binigyan diin ni Haring David na ang kasamaan ng mga tao ay nakikita at nahahalata o na-manifest sa pamamagitan ng kanilang mga bibig, ng kanilang mga sinasabi. At ang sabi sa verse 2, they speak everyone with his neighbor. They speak vanity, They speak vanity, everyone with his neighbor. That word vanity meaning lies, meaning walang katotohanan. They deal deceitfully with their neighbors. They are not truthful in their words. Nagsisinungaling sila. Hindi sila matapat sa pakikipag-deal nila. Hindi sila totoo sa pakikipag-usap nila.
Ganito sila nakikipag-usap sa kanilang mga kasama. Ganito sila nakikitungo sa kanilang mga kapitbahay, sa kanilang mga kapwa-tao. Baliwala na lang ang pagsisinungaling. Hindi lang ho yun ang sabi ni Haring David, with flattering lips. That word flattering meaning smoothness. They are smooth talkers. Ano yung mga smooth talkers? Yung madudulas ang salita, mahuhusay magsalansan ng salita, lumalabas sa kanilang bibig, ay tila baga napakaganda, napakasarap, napakatamis, pero hindi ito totoo. They are smooth talkers at ang layunin nila is mag-take advantage. And again, sa panahon natin ngayon, sad to say, ito ay madalas ginagawa maging ng mga nasa negosyo, ng mga iba't ibang mga tao para ma-take advantage ang ibang mga tao. Just like for example, yung mga sinasabi mga nagbubudol-budol. They're smooth talkers, pangangakuan ka, hawakan mo yan, ang halaga niyan ay 50,000. Pahiramin mo lang ako ng 20,000, yan ay 50,000, pahiramin mo lang ako ng 20,000, tapos babalikan kita agad, ibabayaran ko sa iyo 20,000. So napaka-smooth talkers at kukumbinsihin ka, at tila baga, ikaw ay kumbinsido at parang lamang na lamang ka. That's just an example. They flatter with their lips. Sabihan ka, ang bait mo, ang buti mo, ang galing mo. Lahat ng ito ay kanilang sasabihin para mag-take advantage sa iyo. They speak vanity, they speak lies, they speak lies with flattering lips. At hindi lang ho yun, not just with flattering lips, and with a double heart do they speak. Double heart. Dalawang puso. Siguro, ito yung proof text ng kantang Sana Dalawa ang Puso. Hindi ho. It means a double tongue. Ang larawan nito, siya'y nagsasalita at tila baga ang kanyang sinasabi sa iyo ay ang laman ng kanyang puso at ngunit ang totoong laman ng puso ay kakaiba sa kanyang sinasabi. Sinasabi niya na siya ay kasama mo, sinasabi niya na sinusuportahan ka niya, sinasabi niya na siya ay nasa likod mo at nandoon ang kanyang pagtulong sa iyo, pero ang realidad ay malayo siya. Hindi totoo. A double heart do they speak. And I cannot help but think na maaaring sa puntong ito, nakaranas si Haring David. And then we put it in a word na maaaring in a way ay kakalabit sa atin sapagkat in one way or another naranasan natin ito. Nakaranas si Haring David ng pagtatraidor. Na maaaring merong mga tao sa paligid niya na buong asa siya na kasama niya, buong asa niya na nagtatapat sa Panginoon, buong asa niya na talagang nandoon ang katapatan. Pero puro kasinungalingan lang. Puro smooth talkers lang. Puro double heart sa kanilang mga sinasabi. So higit sa malamang, narito ang experience ni Haring David at sa kanyang kalagayan at labis siyang nasaktan at labis siyang nahihirapan sa sitwasyon na ito. At ang sabi niya, Lord, tulungan mo ako. At higit sa malamang, one way or another, nalagay na tayo sa sitwasyon na ito. Isa sa mga katotohanan ay ang isang mananampalataya ay hindi siya isang Superman na hindi tinatablan. Baka mamaya ho ay meron tayong imahe sa ating kaisipan na pag ikaw ay Kristiyano, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. O narito si Haring David, siya ay wala sa masayang kalagayan. At nakaranas siya. At nakikita niya sa paligid ang mga tao ay parang kumakain na lamang ng mani kung magsinungaling. Parang libangan na lang ang panloloko.
Ang sabi ng salita ng Panginoon, ang sabi ni Haring David sa verse 3, "The Lord shall cut off all the flattering lips." Itong word na cut off ay maaaring ibig sabihin ay to excommunicate, sila ay ialis sa lipunan ng mga tao ng Diyos. Pero meron bang isang ibig sabihin niyang to cut off na higit sa malamang yun ang ibig sabihin ni Haring David? It is not to excommunicate but to execute. Kitilin. Aalisin ng Diyos by means of papatayin ng Panginoon. Or in any way, tatapusin ng Diyos at hindi hahayaan ng Diyos ang mga ito na magpatuloy. The Lord shall cut off all flattering lips. David is expressing his confidence in God na ang Diyos na matuwid ay Diyos na maghukom sa lahat ng ito na nagsisinungaling sa pamamagitan ng kanilang mga bibig. And let me just be clear, hindi lamang sa pamamagitan ng bibig. May mga pagkakataon ho na mag-uusap kami ng aking nanay, si Sister Connie. Sabi niya, naku, napakahirap talagang umorder sa online. Ang sabi sa online ganito, pero ang darating ganito. At alam mo natin, lalo na ngayong panahon ng pandemya, nag-skyrocket ang mga pag-order online at napakadaming biktima ng fake advertising. Talagang ang layunin ay makapanloko. Ang layunin ay malamangan ng iba para sa kita ng pera. Ang problema ay mga hindi rehistrado sa DTI, walang habol. Tanong, paano na? Nakalusot na? Okay na sila? Porket hindi sila nabalikan nung niloko nila, okay na, lusot na? No! The Lord shall cut off the flattering lips. God will judge, if not here in this life. Tatamuhin pa rin nila ang hatol ng Panginoon sa susunod, walang makakalusot. O ang sabi ng ating Panginoong Jesus sa Matthew chapter 12 verse 36, "But I say unto you that every idle word that man shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment." So maging maingat po tayo sa lumalabas sa ating bibig. Maging maingat tayo sa pinopost natin sa social media. Maging maingat tayo. Maging sa in a way of saying it, pakikipag-do business natin sa mga tao sa ating paligid. Nawa, masumpungan tayo ng Panginoon. Lalo na, tayo mga mananampalataya na totoo na nakikipag-deal ng tama sa ating mga kausap. Ngunit ang mga hindi, darating ang hatol ng Diyos. The Lord shall cut off all flattering lips and the tongue that speaketh proud things. Yung mga nagsasalita ng mga kayabangan, mga mapagmalaki, yun ang lumalabas sa kanilang bibig. The Lord will judge them. Ano itong mga proud things o proud things na lumalabas sa kanilang bibig? Ang sabi ni Haring David sa verse 4, "Who have said," ito yung sinasabi nila, ito yung mga linya nila. Ito yung mga pananaw nila. At ang sabi ng mga taong ito, "With our tongue we will prevail." Meron doon nagsaysay ng isang pamilyar na kataga, "A pen is mightier than a sword." Pamilyar mo ba kayo doon? Ang ballpen o ang panulat o ang panitik ay mas dakila kaysa sa espada. Sapagkat maaaring ang mga salita na isusulat ay maaaring pumukaw ng damdamin ng mga tao at maglunsad ng revolusyonaryo. O ng revolusyon, I should say. So yes, a pen can be mightier than a sword. At ang punto ay hindi mismo yung pen, but the words that it writes. Yung mga salita na lumalabas at may kapangyarihan ang salita o makapangyarihan ang salita. Hindi ba sinabi ni Santiago sa James 3 verse 5, "Even so the tongue is a little member and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth." Maaaring isang napakaliit na dila pero pwede magsimula ng napakalaking sunog.
And using that analogy, ganong karaming pamilya na ang sinunog ng mga salitang hindi iningatan, mga salitang pinabayaan. At ngayon mismo, mayroong mga relasyon na nasusunog dahil hindi iniingatan ang salitang lumalabas sa bibig. Pero ang sabi nitong mga masasamang ito sa nakapaligid kay Haring David, with our tongue we will prevail. Ginagamit. Ang tinatawag ho natin ngayon ay napakasikat ng pag-uusap tungkol sa freedom of speech. Malaya nga ba tayong sabihin ang lahat ng ating naisabihin? At yung iba ay, malaya akong express kung ano ang nakikita ko, kung ano naiisip ko, malaya yan. Alam natin na hindi tayo malayang magsinungaling. Hindi tayo malayang magsaysay ng hindi totoo tungkol sa ibang tao. Pwede kang makasuhan ng defamation, pwede kang makasuhan ng libel. Hindi ka malaya patungkol sa mga bagay na yun. Pero narito, ang sabi ng mga tao sa paligid ni Haring David, with our tongue we will prevail. Or in other words, with our tongue we will do mighty things. Marami kaming i-accomplish sa pamamagitan ng aming mga dila. At ano ang kanilang sasabihin, hindi katotohanan, kundi kasinungalingan. O mga kapatid, ang nanglunsad sa ikalawang digmaang pandaigdig ay isang kasinungalingan na sinabi ng malakas at paulit-ulit. They did prevail. At ang sabi pa nila, our lips are our own. Who is Lord our us? Ang aming bibig ay sa amin. Sino ang magiging master sa amin? Sino ang nasa ibabaw sa amin? Sino ang pipigil sa amin para sabihin ito, para gawin ang mga bagay nito? Hindi nila kinikilala ang Diyos bilang Panginoon ng kanilang mga bibig. And sad to say, sometimes ang mga Kristiyano ay nagiging hindi mapagbantay. Yes, maaaring tunay naman ng palataya, pero nakakalimutang bantayan na hindi lamang si Kristo ay Diyos sa ginagawa nila at Panginoon sa ginagawa nila, kundi Panginoon din maging sa lumalabas sa bibig nila. And we are very oftentimes, at maging sa aking sariling buhay, nandoon ang mga pagkakataon at nandoon ang ating kabilisan ng pagbibigay dahilan. No. Kailangan nating bantayan at kilalanin ang Diyos na Panginoon maging sa mga salita na ating binibitiwan. Who is Lord over us? In-expose nito ang kanilang theology. Sa kanilang sinasaysay, nakita na hindi nila talaga kinikilala ang Diyos na soberano at ang Diyos ng Biblia. So nandun ang salita para sa pagtawag ng tulong. At narito ang mga salita o masasamang salita ng masasamang tao. And then pangatlo, dito tayo matatapos. The faithful words of God. So we looked at the word for help, ang salita sa paghingi ng tulong, a desperate word for God's people. Pangalawa, the evil word of the wicked people. And then pangatlo, the faithful words of God, if I may add, the faithful words of God for God's people. Ang mga tapat na salita ng Diyos para sa mga tao ng Diyos. Verse 5, anong sabi? For the oppression of the poor, for the sighing of the needy, now will I arise, saith the Lord. So naroon ang salita ni Haring David, Lord, help! Itong sitwasyon. Naroon ang salita ng masasamang mga tao, marami kaming gagawin sa pamamagitan ng aming mga salita, madami kaming ma-accomplish sa pamamagitan naman ng kasinungalingan, wala kaming kinikilalang Panginoon sa aming mga bibig. Sa verse 5, nagsalita ang Diyos. Ang Diyos na hindi nila tinitignan, ang Diyos na hindi nila kinikilala, ang sabi ng Panginoon, ngayon ay tatayo ako.
At ang punto nito, ang larawang pinipinta nitong sinabi ni Diyos, ako'y tatayo at meron akong gagawin. Hindi ko pababayaan, hindi ko pahihintulutan na magsagana lamang ang mga ganitong kasamaan. Tatayo ako at meron akong gagawin. At ang sabi ng salita ng Panginoon, bakit daw siya tatayo? Ang sabi sa verse 5, for the oppression of the poor, for the sighing of the needy. For the oppression. Nandoon ang mata ng Diyos. Nakikita niya ang mga taong nilalamangan. Nakikita niya ang mga taong dinadaya. Nakikita niya ang mga taong tinitake advantage of. Nakikita niya ang mga tao na nasisira sa pamamagitan ng pagsisinungaling, ng hindi katapatan, ng hindi nagiging totoo sa usapan. At naririto, winawagayway ang bandera ng katotohanan ng ating Diyos ay Diyos na maawain. Alala niyo ho ba yung pag-aaral natin tungkol sa attributes ng Panginoon? That God, our God, is a merciful God. At itong mercy ng Panginoon ay kinategorya ng ilang mga theologians under God's goodness. And God's mercy is His goodness to those who are in a dire situation. Yung mercy ng Panginoon ay yung kabutihan niya para doon sa mga nasa mga mapanganib at mahihirap na kalagayan. Hindi nakapikit ang mata ng Diyos, hindi nakatakip ang tainga ng Panginoon. Nakikita niya, nalalaman niya, maririnig niya ang mga inaapi at ginagawa ng kasamaan. At tatayo siya. At meron siyang gagawin. Hindi ito lalagpas sa harapan ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Panginoon, oh, what a wonderful statement ng Diyos, I will set him in safety from him that puffeth at him. Now, yung translation ng King James ho dito ay nagkakaisa ang maraming mga komentary na medyo unfortunate yung translation ng King James ho dito. Sapagkat ang mukhang mas magandang translation ay yung translation ng ESV, I will place him in safety for which he longs for. That word prophet, kung makikita niyo sa King James, yung salita na ginamit, I will set him at safety from him that. Those are just supplied words. Wala yun sa original Hebrew, sa original na Hebrew Bible. Those are just supplied words. Sa madaling salita, ang binibigyan pansin dito ay yung tao na humihingi ng tulong sa Panginoon. Siya na inapi, siya na ginawa ng masama, siya na niloko, siya na tinake advantage sa pamamagitan ng mga maling mga pagsasabi o mga salita. Siya na nagnanasa na maalagay sa safety. Ang sabi ng Panginoon, I will place him there. Yung mga inapi na nagnanasa na sila ay malagay sa maayos na kalagayan o sa safe na kalagayan. And God said, I will place him in safety for which he longs for. Well, it also applies kung gusto nyo i-take yung route ng the translation ng King James, I will place him in safety from them that puffeth at him. Sila na nagsasalita ng laban sa kanya, I will protect him. That also makes sense. The point is this, God will provide safety sa mga kanila na nagtitiwala sa Kanya. Among the words and lies of the evil people, God's words rings true and must be the solid ground of our trust. Yes, napakadaming sinasabi na masasama sa paligid. Pero dapat ang tiwala at pag-asa ng mga mananampalataya ay sa salita ng Diyos lamang. Ang sabi ng Diyos, tatayo ako para sa mga inapi at ito ang gagawin ko, poprotektahan ko sila. So verse 6, ang sabi ng salita ng Diyos, Psalm 12 verse 6, the words of the Lord are pure words, like silver
refined in a furnace on the ground, purified 7 times. And this is in contrast. In contrast ito ay kontra doon sa verse 2. They speak vanity, lies. Nagsasalita sila ng kasinungalingan. They speak with flattering lips, smooth talkers, pero hindi naman totoo, with double heart. Yung sinasabi sa iyo sa harapan ay maganda, pero ang laman ng puso ay hindi talaga yun. In contrast to that, God's words are pure words, are true words, na pwede at maaaring tungtungan, sandalan, asahan ng mga mananampalataya. So God's word is pure. Ang sabi ng Psalm 19 verse 8, the statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord are pure, enlightening the eyes. Psalm 119 verse 140, thy word is very pure. Therefore, thy servant loveth it. At dito sa Psalm 12 verse 6, in what way pininta ni Haring David ang pagiging puro at totoo ng salita ng Panginoon? Ang sabi niya, tila baga pilak na nirefine, na sinala in a furnace on the ground, purified 7 times. Well, that word 7 is a number sa Bible, is a number of completion, which signifies complete refinement, complete, kumbaga sa tubig ay, ano to? Ang ginagawa ng kuya mo? Filter. Malinis na malinis. Walang anumang dumi, walang anumang kasinungalingan, walang anumang maling impormasyon, walang anumang, maaaring magkamali tayo ng pangunawa sa salita ng Diyos, pero walang mali sa salita ng Diyos. Maaaring kulang tayo ng impormasyon kaya hindi natin maunawaan, pero hindi kulang ang salita ng Diyos. It is pure, purified 7 times. And by the way, hindi ito patungkol sa King James Version, na inedit daw 7 times. This is not a prophecy, but hindi ito propesiya na salita ng Diyos ay lilinisin 7 times na nakaroon ng katuparan sa kingdom. That is absolutely no connection. Pilit. Ang tinutukoy dito, this is a description of God's Word, not a prophecy of God's Word, about God's Word. Sabi ng salita ng Diyos, sabi ni Jesus, John 17:17, sanctify them by thy truth. Thy word is truth. In kontra sa maraming kasinungalingan ng sanlibutan, thy word is truth. Ang daming mga kasinungalingang pumapaimbabaw. Nagsasabing ang lahat ng bagay ay nag-evolve lamang. Nagsasabi na ang lalaki ay pwedeng maging babae at ang babae ay pwedeng maging lalaki. Ang lalaki ay pwedeng magpakasal sa lalaki at babae ay pwedeng magpakasal sa babae. Nagsasabi na ang sanggol sa sinapupunan ay hindi pa tao, therefore pwedeng patayin. Ang daming kasinungalingan. Pero narito ang pinakapundasyon at pinanggagalingan ng katotohanan. Kung merong tunay na tahanan ng katotohanan, hindi yun istasyon ng telebisyon. Ito ang salita ng Diyos. Anong punto? We can have supreme confidence in the words of God that it is true. Hindi ito kasi nangalingan. Hindi tayo ini-smooth talk lang ng Panginoon, kundi ito talaga ang tunay. Hindi double heart ang Panginoon. Pagdating sa kanyang mga pangako, ito talaga ay katotohanan. Hindi kasinungalingan ang sinabi ng Diyos, all things work together for good. Ito talaga ay katotohanan. Then pagdating sa verse 7, Psalm 12 verse 7, Thou shalt keep them. Now, sa nag-aaral ng Biblia, isa sa mga laging dapat bibigyang pansin at sasagutin ay sino ba itong pronoun na ito?
Yung pronoun na them. Now, kadalasan, ang interpretasyon dun sa them, it is the word of God. Coming from verse 6, the words of God are pure words. Thou shalt keep them. Isa to sa mga paborito na awit ng mga King James only is, iingatan ng Diyos. And then, yes, marami mga lugar sa Biblia na nagsasabing, iingatan ng Diyos ang kanyang salita. Pero again, sa aking personal na pagkaunawa, yung them dito is not the word of God. Ngayon, sinaysay yung word of God sa verse 6 in contrast sa words of men, lies, kasinungalingan ng salita ng mga masasamang tao, totoo ang salita ng Diyos, at babalik ang Panginoon. Ang verse 7, yung them, ay pinapatungkulan ay yung verse 5, sino? Yung mga oppressed. Ang sabi ng Panginoon sa mga oppressed, I will put you in safety. At ang salita ng Diyos ay totoo, puro, mapagkakatiwalaan. At hindi siya sisira sa pangako. At ang finalo up to ni Haring David, ang sabi niya sa verse 7, Thou shalt keep them, the oppressed. You will protect them, O Lord. Thou shalt preserve them from this generation forever. Ano yung ibig sabihin? Again, yung them dyan ay hindi ang salita ng Diyos, kung hindi yung mga taong nagtitiwala sa Panginoon, iingatan sila ng Diyos. At ang sabi dito, Thou shalt preserve them from this generation. Anong generation? Yung generation ng verse 2 and 3. The generations of the smooth talkers, the generation of the liars, the generation na nag-o-oppress, ipepreserba ng Panginoon. Narito ang isang napakasarap na katotohanan na mga tao ng Diyos ay iniingatan ng Panginoon. O tayo mga mananampalataya, isang napakagandang awit na alam nating lahat, The Lord is my shepherd. At nasaan ang preserbasyon, nasaan nakasalalay ang safety ng tupa, walang iba kung hindi sa pastol. At tayong mga Kristiyano, paano nangyayaring tayo nagpapatuloy sa pananampalataya? Di ba kayo nagtataka? Napakasama ng sanlibutan. Di ba kayo nagtataka? Napakasarap ng hinahain ng mga kasalanan. Ano ang nag-iingat sa atin? Yung lakas ng kapit natin? Yung tindi ng pananampalataya natin? No! We are kept by the power of God. Ang sabi ni Jesus, walang makakaagaw sa kanila sa aking mga kamay. Ang mga mananampalataya ay nagpe-persevere. Why? Because we are preserved by God. Iniingatan tayo ng Diyos. At itong pangakong ito ay napakatotoo din sa atin bilang mga Kristiyano sa ating kapanahunan, na tayo ay pinipreserba ng Panginoon mula sa liko at madilim na henerasyon na ito na palayo sa Panginoon. Iniingatan tayo ng Diyos. Hindi kinakaila ni Haring David. Ano ang larawan ng generation na yon? Verse 8, sabi ni Haring David, The wicked walk on every side, when the vilest men are exalted. What a description of that generation. Ang mga masamang tao, hindi sila nagtatago, naglalakad sila on every side, lantaran. Paano nangyayari na lantaran ng mga kasamaan? Sapagkat yung masama, siya ang nasa taas. Protektahan ng masama. Pero sa gitna ng mga bagay na ito, hindi kinaila ni Haring David, hindi pikit mata ang mananampalataya, hindi lang stay positive, okay lang yan, wala yan. No. Nandiyan talaga ang problema. Meron talagang kasamaan sa paligid. At ang napakagandang pag-asa ng Kristiyano sa gitna ng kasamaan sa ating paligid na tila baga, hindi tila baga, patindi talaga ng patindi. Pwede tayong tumawag at humingi ng tulong sa Diyos. At pwede tayong tumungtong at umasa at kumapit sa puro at matapat na salita ng Diyos. O mga kapatid, sa dami ng fake news,
sa dami ng nakakalungkot na mga balita sa ating paligid. Tila pag wala nang katapusan ang masasamang balita. Ang mga namamatay ay padami ng padami. Ang karamdaman ay pakalat ng pakalat. Ganong karami na sa atin ang naka-encounter ng mga, oy, may panibagong virus na naman. Pambihira. Hindi pa nga tapos ito. Meron na namang isa. And again, hindi ko pa pinagdaan ng pansin kung totoo ba o hindi. Pero ang dami. Pag tumingin tayo sa mga naririnig natin, nababasa natin sa paligid, maaaring mag-cause sa atin ito na ma-depress. And David was certainly affected. Yes, pwede maapektuhan ng mananampalataya. Pero, apektuhan man tayo ay tumingin sa Panginoon, umasa sa Diyos, umasa sa sinabi ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay puro, ito'y tapat at gaganapin niya ang kanyang pangako. At salamat sa Diyos. May mga pangako tayo ng Diyos na maaari nating panghawakan. Let me just state maybe 2 or 3 para mapaalalahanan tayo. Una, sinabi natin kanina, all things work together for good. Ano man yung ating kalagayan, it will be for our good. Pangalawa, ang sabi ni Jesus sa John 14, I will come again. Babalik ang ating tagapagligtas at kutatanggapin niya tayo. These words are faithful words. At yung isa, sinaysay natin kanina, we are kept by the power of God. Mga salitang ito ay totoo. Mga salitang ito ay puro. Sinala ng 7 beses, walang anumang bahid ng dumi o kasinungalingan, at marapat nating tungtungan. At napakadami ng mga pangako ng Diyos. And I would like to encourage each and one of us na pagbulay-bulayan natin itong mga matamis na pangako ng Panginoon. At ito ang ating gawing sandalan at tungtungan sa gitna ng magulo at mapanganib na panahon. Sa dami ng kasinungalingan, saan tayo pupunta para sa katotohanan? Walang iba kundi sa salita ng Diyos. Let's pray. O naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. O tunay, Panginoon, ang daming mga tinig sa aming paligid, maraming mahuhusay magsalita, maraming mga maimpluwensya, maraming mga nangangako ng maraming magagandang bagay, napakadaming balita, napakadaming fake news, napakadaming conspiracy theories, napakadaming sinasabi ng mga politiko, napakadaming mga ideolohiya na pinopromote ng iba't ibang mga kampo. O Panginoon, saan kami pupunta? Saan kami tatayo? Saan kami kukuha ng liwanag? Salamat, O Diyos, sa iyong salita. Nakita namin na tunay na katiwa-tiwala, na tunay na puro at malinis, na totoo, na maaari naming sandalan at tungtungan, na ito'y matibay na angkla namin sa gitna man ng bagyo, ang iyong mga pangako, ang iyong mga salita, ay siyang pag-asa namin sa gitna ng kasamaan, sa gitna ng mga kasinungalingan. Tulungan mo kami. Patuloy mo kaming bigyan ng uhaw sa iyong salita. Patuloy mo kaming bigyan ng pagnanasa na matuto pa, lumalim pa, makaalam pa. At patuloy na humawak sa amin sa buhay na ito na makasalanang mundo. O Panginoon, salamat po sa iyong mga paalala. Salamat po. Tulungan mo kami sa buong linggong ito na aming kinakaharap. Hindi lamang magkaroon o nakakuha lang kami ng impormasyon, kung hindi ibuhay namin ang mga katotohanan na aming napag-aralan. Tulungan mo kami, O Diyos. Ingatan mo kami. Pagpalain at tulungan mo maging ang bawat ama ng tahanan na binigyan mo ng matinding responsibilidad na pangunahan ng kanilang mga sambahayan. At Lord, namin ding nilalapit sa iyo, lalo na
ang mga ama ng tahanan na wala pang pagkakilala kay Kristo. Maawa ka po nawa. Maawa ka po. Iligtas mo po sila. Lahat ng ito hinihiling namin sa iyo, O Diyos, na matapat. Sa iyo, O Diyos, na nakakakita. Sa iyo, O Diyos, na mahabagin. Nadalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po gusto yung lahat at tayo po ay umawit sa Panginoon. Tayo po umawit. Ulitin po natin, Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now am found. Was blind, but now I see. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days to sing God's praise. Now when we first begun. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Salamat po sa bawat isang narito, maging sa ating mga kapatiran, kaibigan na katunghay sa ating pong live stream. At ngayon, nawa ang pagmamahal ng Diyos Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Jesus at ang presensya ng Banal na Espiritu ay sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong maging instrumento ng katuwiran ng Panginoon at patuloy tayong maging tagapagdala ng mabuting balita ng kaligtasan ng Ebanghelyo. God bless po. We are dismissed.